pagsamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kahit anong iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuin. Narito kami
banal na pangalan ng ating Diyos. Hallelujah! At naway mapuspos tayo ng kanyang kaluwalhatian sa gabi pong ito at patuloy natin maranasan mga kapatid ang grasya po ng Panginoon na kanyang ibinigay sa mga taong may puso na siya ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At patuloy tayong magtampisaw sa presensya ng Panginoon sa gabi ito sa sama-samang pagpupuri. At samahan niyo kami mga kapatid sa gabi ito sa ating pong pagpupuri sa Kanya. Ating palapagin na naman natin sa kayo bilang pagpupuri sa Diyos na buhay. Halina't magtampisaw sa
pananampalataya ng ating Diyos. Hindi pwedeng hindi mo maramdaman yung kagalakan sa puso natin, sa atin po, na mga minahal ko ng Diyos. Kaya madaling sumayaw para sa Panginoon. Pero kung yung pagkakilala natin sa Panginoon ay kilala lang natin na may Diyos, pero hindi natin siyang kinikilala yung kanyang kalooban, mahirap gawin yung mga bagay na ginagawa po natin ng pagsamba. Amen. At kayo po ay magpapatuloy na po sa pagpupuri ko sa Panginoon. Ayan. Pumanda pa si Brother Rene. Ayan. Tuloy tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Praise the Lord! Kasama
Siyang na po. Yan. Kung kaya ko ay patuloy na hindi ng salita. Ang sabi ng chapter 90 verse 2, sabi ng verse 2, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilikha, ikaw ang buong kaibigan, ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. Amen. Kaya kung paano yung mga tao, noong unang panahon, yung mga unang nabuhay, kung paano sila po ay nakaranas ng pagsama po ng Panginoon, kung paano nila naranasan na sila po ay tinulungan po ng Diyos. Maging sa panahon po natin, pwede pa rin po natin maranasan mga kapatid ang pagtulong po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At sa mga darating pa po mga henerasyon, mawala man po tayo dito, yung mga susunod po natin mga henerasyon, kung sila din po ay patuloy nakikilala sa pangalan po ng Panginoon at tatanggapin nila at gagawin nilang tanggulan. Hindi maaaring hindi nila rin maranasan mga kapatid ang mga naranasan ng mga tao na maging tayo po sa panahon po natin ngayon, pwede din po nilang maranasan. Kaya mahalaga po na yun po ay patuloy natin isalin kung paano maisalin po sa atin yung mga itinuro po ng Panginoon, yung mga natutunan po natin sa gawain ng Diyos. Maganda ito po yung sinasabi din po natin sa mga nakababata. Upang sa gayon sa kanilang henerasyon, sila na po yung lumaki po na may takot po sa Diyos. Amen? Kasi marami na po ngayon nakalulungkot. Kung makikita niyo sa balita, ito ba yung nangyari sa Parañaque? Nagkaon po lang yun, 15 years old po ba yun? Yung sinaksak yung kaklase niya. Diba? Batang edad pero malakas yung loob na pumatay. Bakit? Kasi walang pagkakilala sa Panginoon. Pagamat kung hindi ko sinasabi, hindi na-justify na pagamat kung yung sa hinahatulan, pero parang ganun ang nangyayari sa ating panahon po ngayon. Kapag walang pagkilala sa Panginoon, maraming bagay na nagagawa na kung isipin mo parang imposibleng mangyari pero nangyayari. Di ba? Maraming mga nagpapayaran ko sa social media, panilag po yung mga isang batang business na tulong-tulungan na parang ginulpi ng mga kalaro niya. Kung gano'n na lang gulpihin yung bata na yun, bakit nila nagagawa yun? Tapos, ang lakas pang magmura. Bakit? Kasi, may magulang na hindi nagtuturo sa mga anak. Amen? Kasi, saan mo nila natutunan yun? Kung hindi na natutunan sa mga magulang, sa labas, pero dapat tayo mga magulang ang gumagabay kasi tayo po ang pastor po nila, hindi nakatiwala po ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 18 verse 10, the name of the Lord is a strong tower. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na sandigan. Amen? Kaya kung po sa inyo, kung yung mga haba po ng inyong mga pintuan, lagyan po ng pangalan po ni Kalishulay. Pangalan po ni Kalishulay kaysa yung pong mga pampaswerte na ilagay sa harapan ng pintuan po ninyo, o kung maglagay na po kayo ng palaka na palaka na may sulong-sulong pera o kaya pusa na kumakuhay, mas maganda po ang ilagay natin sa mga hamba ng ating pumapit po yung pangalan po ng ating pong dakilang El Shaddai. Amen? Sapagkat walang kumakandong po sa pangalan po ng Panginoon na hindi maaaring hindi niya tulungan at hindi niya pagpalagi ng tahanan ng Panginoon. Amen? Subalit hindi lang po ito nagtatapos na baka akala natin pag nilagay natin yung pangalan ng Lord na sabihin ko natin swerte na. Hindi ba? Ibig sabihin, pagdating sinasabi natin nilalagay natin yung pangalan ng Panginoon sa haba ng ating mga pinto, ibig sabihin, nagpapasakot tayo sa kalooban mo ng Diyos, tinutupad, handa tayong sundin yung sinasabi ko ng Panginoon, at pagka ganun ang ginawa po natin, hindi malayong, hindi natin maranasan yung grasya po ng Panginoon na kanyang ibuhos, kanyang gawin sa atin yung kanyang proteksyon, at marami pa po iba. Amen. Kaya patuloy tayong lumapit po sa Panginoon, sambahin po natin ang Diyos. At ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng lakas para tayo po ay makapanatiling nakatayo habang sumasamba. At kung okay lang po,
umupo, may mga hindi na talaga kaya umupo Pero kung kaya niyo pa po, hinahamon ko po kayo bilang pagmamahal ko sa Panginoon. Okay lang, tayo po sama-sama po kayo. Para lang doon po sa mga hindi na talaga kaya tumayo, okay lang po nakaupo. Dahil hindi naman tinitingnan ng Lord yung kung kayo ay nakaupo o nakatayo. Pero yung udyok po ng Panginoon sa ating mga puso para sambahin siya ay samantalhin po natin sa sandaling ito. At ang ating sambahin ang ating pong Panginoon. Siyang dahilan bakit tayo nandito at naglalaan ng oras tuwing araw po ng Huwebes. Hallelujah. Ama, sinasamba kita. Ikaw ang Diyos na buhay. Sinasamba kita. Di ka nagbabago. Ikaw ay laging totoo. Tapat sa pangako mo. Minsan pa tayo lahat mawag sa Panginoon. Sabi natin, Ama, Ama, sinasamba. Sinasamba kita.
Sumasamba sa'yo, aming galang mo, itataas sa lahat ng panahon, langit at lupa, umaawit, sumasamba. Sumasamba sa'yo, pag-ingatan mo, itataas sa lahat ng panahon, luwalhati ka, magpakailanman, Sumasamba